Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na nag-aalay ng aking serbisyo sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Kung minsan ba ay napapatingin kayo sa salamin at naitatanong sa sarili, ano na ba ang nangyari sa akin? Kung oo, hindi po kayo nag-iisa. May isang malaking pagbabago na nangyayari sa ating lahat kapag ang daloy ng ating dugo ay hindi na tulad ng dati. Ang inyong lakas ay unti-unting humihina. Ang inyong sigla ay tila naglalaho at ang init ng pagsasama na dati isang masayang alaala ay tila lumalamig at napupunta na lamang sa baul ng nakaraan. Ngunit heto ang isang nakagugulat na katotohanan. Ang baking soda, isang pulbos na karaniwang matatagpuan sa bawat kusinang Pilipino, ay may potensyal na tumulong sa paglilinis ng bara sa inyong mga ugat, magtaguyod ng malusog na daloy ng dugo, at muling pag-alabin ang enerhiyang inakala ninyong tuluyan nang nawala. Ako po si Dr. Miguel Santos. Mahigit 3 dekada ko nang tinutulungan ang mga kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad 60 pataas na mabawi ang kanilang kalusugan, sigla at kumpiyansa sa isang paraan na natural, ligtas at malaya sa mga mapanganib na gamot. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay maaaring magpabago sa inyong pananaw tungkol sa pagtanda. Isang malaking kabalintunaan na ang mismong bagay na ginagamit natin para pakalmahin ang ating sikmura ay siya ring maaaring maging susi sa mas magandang sirkulasyon at kasama nito ang isang mas malakas at mas konektadong bersyon ng inyong sarili. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko ng sunod-sunod kung paano ang tamang pag-inom ng baking soda upang tulungan ang inyong katawan mula sa loob. Sa isang maliit na pagbabagong ito, baka sakaling maramdaman ninyo muli na kayo ay mas buhay, mas naroroon, at mas tulad ng dati ninyong sarili. Manatili po kayo dahil gugustuhin ninyong marinig ito. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang bell icon. Sa paggawa nito, sisiguraduhin ninyong hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod pang payo na sadyang idinisenyo para tulungan kayong maging mas malakas, mas malusog, at mas may tiwala sa sarili sa anumang edad. Kung sa tingin ninyo ay tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 1 sa comment section. Kung hindi naman i-type ang 0. Binabasa ko po ang bawat komento at determinado akong pagbutihin pa ang aking mga payo dahil sa inyo. Ngayon, suriin natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng katawan paglampas ng edad 60 upang lubos na maunawaan kung bakit ang tila maliit na gawing ito ay maaaring magkaroon ng napakalaking epekto. Ito ay dahil ang karamihan sa mga kalalakihan ay hindi naman bigla na lang nawawalan ng sigla o gana sa pagtanda. Unti-unti nila itong nawawala dahil sa dahan-dahang paghina ng sirkulasyon na nangyayari taon-taon. Kapag mas naintindihan ninyo kung bakit ito nangyayari, makikita ninyo kung bakit ang baking soda ang maaaring nawawalang sangkap sa inyong kalusugan. 1. Bakit humihina ang sirkulasyon pagkatapos ng edad 60 at paano nito naaapektuhan ang lahat? Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon nang isang pasyente si Mang Nestor
ang tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Doktor, hindi ko na po maramdaman na ako'y isang lalaki." Ang kanyang mga salita ay tumatak sa akin at nagsilbing paalala kung bakit napakahalaga ng usaping ito. Hindi niya tinutukoy ang pisikal na lakas o ang laki ng kanyang mga kalamnan. Ang tinutukoy niya ay ang konsepto ng koneksyon, ang simpleng kasiyahan ng paggising na may sigla, ang pakiramdam na may enerhiya at ang pakiramdam na kailangan ka pa. Ang katotohanan ay ang kwento ni Mang Nestor ay hindi isang pambihirang kaso. Maraming kalalakihan ang dumaranas ng isang panloob na pagbabago habang sila ay tumatanda. Sa simula ito ay banayad at halos hindi napapansin. Marahil ay mabilis ka nang mapagod pagkatapos ng isang maikling lakad papuntang palengke. Posibleng ang iyong mga kamay at paa ay mas malamig na kaysa dati. Marahil ang pakiramdam ng init sa pagsasama ay tila nawawala na lang. At sa paglipas ng panahon, ang isang bagay na dati walang kahirap-hirap ay nagiging isang pakikibaka. Hindi po ito isang senyales ng kahinaan. Ito ay usapin ng biyolohiya. Mayroong isang chemical sa ating katawan na tinatawag na nitric oxide. Ito ay isang natural na kemikal na tumutulong na i-relax at paluwagin ang ating mga daluyan ng dugo blood vessels. Pagdating ng edad 60, ang ating katawan ay nagsisimulang gumawa ng mas kaunting nitric oxide. Kung walang sapat nito ang paglalakbay ng dugo sa ating mga ugat, ay nagiging mas mahirap, parang sasakyan sa isang masikip na kalsada. Ano ang resulta? Mabagal na sirkulasyon. Dahil dito, mas kakaunting oxygen ang nakakarating sa iyong utak, sa iyong mga kalamnan, at sa mga bahagi ng iyong katawan na tumutulong sa iyong maramdaman ang sarili mo sa kwarto. Ang problema ay wala sa iyong isip. Ito ay nasa iyong dugo. Ang mahinang sirkulasyon ay hindi lamang nakakaapekto sa performance. Binabago nito ang paraan ng iyong pag-iisip, ang kalidad ng iyong tulog, at maging ang iyong pakiramdam sa sarili. Sa paglipas ng panahon, ang pinababang daloy ng dugo ay maaaring magdulot ng pamamaga, inflammation, pagkapagod, cognitive fog, o pagiging makakalimutin at isang lumalagong pakiramdam ng pagkawala ng koneksyon. Hindi nakapagtataka na napakaraming lalaki ang nakakaramdam na tila may isang bahagi sa kanila na unti-unting nawawala. Subalit, ito ang sinasabi ko sa bawat lalaking pumapasok sa aking opisina. Dahil lang sa may bumagal, hindi ibig sabihin na hindi na ito maaaring bumalik sa dati nitong bilis. Ang daloy ng dugo ay maaaring suportahan. Ang iyong katawan ay maaaring tulungan sa isang banayad at natural na paraan nang hindi nagdaragdag ng isa pang bote ng deresetang gamot sa iyong lamesita. Paano kung sabihin ko sa inyo na may isang bagay na kasalukuyang nakatago sa inyong aparador sa kusina, isang bagay na mura ligtas kung gagamitin ng tama at nakakagulat na epektibo, at ito ay may potensyal na ibalik ang daloy ng dugo at enerhiya sa mga paraang hindi kailanman tinatalakay ng karamihan sa mga profesional sa medisina. Ang sagot ay maaaring ikagulat ninyo.
Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa baking soda, ngunit hindi lang basta paggamit nito. Isang partikular na diskarte na siyang nagiging mapagpasya. Kung kayo ay naririto pa rin at ang aking mensahe ay nakakaapekto sa inyo, mangyaring ilagay ang numerong 1 sa comment section para ipaalam sa akin na nakikinig kayo. Napakahalaga na matiyak na ito ay nakakarating sa tamang mga tao. Ngayon, magpatuloy tayo. Mayroon pa akong karagdagang impormasyon na nais kong ibahagi sa inyo. 2. Ano ba talaga ang ginagawa ng baking soda sa loob ng iyong katawan? Aaminin ko, noong una kong mabasa ang mga datos tungkol sa epekto ng baking soda sa sirkulasyon, napakunot noo rin ako. Noon ang tingin ko rito ay isang bagay na inilalagay mo sa loob ng refrigerator para sipsipin ang mga amoy. O kaya naman ay inihahalo sa isang basong tubig para pakalmahin ang sikmurang hindi maganda ang pakiramdam, lalo na pagkatapos ng isang handaan. Ngunit habang mas malalim ang aking pagsasaliksik, mas napagtanto ko na ang simpleng puting pulbos na ito ay may higit pang potensyal kaysa sa inaakala ng marami. Kailangan ninyong maunawaan na habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na kontrolin ang pH balance, ang balanse sa pagitan ng pagiging acidic at alkaline ay nagsisimulang humina. Sa paglipas ng panahon, ang iyong katawan ay maaaring maging mas acidic, lalo na kung madalas kang kumakain ng mga processed food, hindi umiinom ng sapat na tubig, o palaging nasa ilalim ng stress. Isipin ninyo, ang isang acidic na kapaligiran sa loob ng katawan na parang isang metal na kinakalawang. Ang ganitong kapaligiran ay nagdudulot ng pamamaga, inflammation, nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo, at ginagawang mas mahirap para sa dugo na dumaloy ng malaya. At kapag bumagal ang daloy ng dugo, bumabagsak ang antas ng enerhiya, lumalabo ang kaisipan, at nagiging mas mahirap ang pagpapanatili ng init ng pagsasama. Dito na pumapasok ang hindi inaasahang halaga ng baking soda. Kapag iniinom ng may pag-iingat sa tamang dami at sa tamang oras, ang baking soda ay may kakayahang kumilos bilang isang natural na alkalizer. Ibig sabihin, tumutulong itong ibalik ang balanse sa iyong katawan mula sa pagiging masyadong acidic. Kapag naibalik na ang balanseng iyon, isang kamangha-manghang bagay ang nangyayari, nagsisimulang mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Para silang mga hose na hindi na nakasakal. Ang produksyon ng nitric oxide ay tumataas. Ito ang chemical na kailangan natin para sa maluwag na ugat. Ang pamamaga ay bumubuti. Nababawasan ang sunog sa loob ng sistema. Sa pangkalahatan, ang iyong dugo na dati mabigat at mabagal ay nagsisimulang gumalaw ng walang gaanong pagtutol. Ang mas magandang sirkulasyon ay hindi lang nararamdaman ng iyong puso. Ito ay dumadaloy sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Sa aking karanasan, ang mga kalalakihang nakasama ko sa programang ito ay madalas na nag-uulat na sila ay nakakaramdam ng mas alertong pag-iisip, mas matatag na pakiramdam, at mas konektado sa kanilang kapareha. Uulitin ko, hindi po ito isang himala. Ito ay simpleng pisyolohiya. Binibigyan mo lang ang iyong katawan ng tamang kapaligiran na kailangan nito upang gawin ang mga tungkulin kung para saan ito idinisenyo. Ngunit ito ang pinakamahalagang bahagi.
Ito ay gagana lamang kung gagamitin mo ito sa tamang paraan. Napakaraming tao sa maling paniniwala na mas marami ay mas mabuti ang sumusobra sa paggamit na nagreresulta sa hindi magandang pakiramdam o kabiguan. Pagdating sa baking soda, ang kapangyarihan ay nasa katumpakan. Ang isang maliit na pagsasaayos, kung gagawin ng tama, ay may potensyal na magkaroon ng domino effect sa iyong buong sistema. Kaya paano nga ba ito dapat inumin? Ano ang ligtas at epektibong diskarte na ginagamit ng mga kalalakihan na higit sa 10 taong gulang para makamit ang tagumpay? Hayaan ninyong gabayan ko kayo ng sistematiko sa proseso. 3. Ang tamang paraan ng paggamit ng baking soda para sa mas magandang sirkulasyon at sigla. Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay na natutunan ko pagkatapos ng maraming taon sa larangan ng medisina. Ang pinakamaliliit na bagay kapag ginawa ng tuloy-tuloy at tumpak ang madalas na nagreresulta sa pinakamalalaking pagbabago. Pagdating sa baking soda, ang paraan ng paggamit nito ay kasing halaga ng tanong kung gagamitin mo ba ito o hindi. Ilang taon na ang nakalipas, mayroon akong isang pasyente, si Mang Roberto Aysintaoto, taong gulang, isang retiradong inhinyero. Mayroon siyang matalas na isip, mabait na mga mata, ngunit puno ng pagkadismaya. Doktor, naglalakad ako, kumakain ng mas maayos at natutulog ng mas mahusay, pero bakit parang ang bigat pa rin ng pakiramdam ko, parang laging pagod? Sabi niya sa akin. Ginagawa ko na po ang lahat ng dapat kong gawin. Nang gumawa kami ng isang maliit na pagbabago, ang pag-aayos sa paraan at oras ng kanyang pag-inom ng baking soda, ang lahat ay nagsimulang magbago. Kaya hayaan ninyong gabayan ko kayo sa mga detalye ng aming pinag-usapan. Una, ang dosis ay dapat na maliit lamang. Paghaluin ang kapat 1/4 na kutsarita ng purong food grade na baking soda sa isang basong tubig, humigit kumulang 440 ml na nasa room temperature. Iyon lang, huwag dadagdagan. Pangalawa, ang timing ay napakahalaga. Inumin ito sa umaga bago mag-almusal at bago magkape. Ito ang oras ng araw kung kailan ang iyong katawan ay natural na mas acidic pagkatapos ng isang gabing pag-aayuno. Sa panahong ito, ang epekto ng alkalizing ay nasa pinakamataas na konsentrasyon. Hindi ka lang basta umiinom ng isang bagay. Ikaw ay nagre-reset ng chemistry sa loob ng iyong katawan. Pangatlo, ang dalas. Iminumungkahi ko na gawin ito nang hindi hihigit sa 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo at hindi araw-araw. Ang layunin dito ay hindi pilitin ang anumang bagay o biglain ang iyong katawan ng sodium. Ang layunin ay bigyan ng banayad na tulong ang iyong dugo, mga ugat at sistema ng enerhiya sa paglipas ng panahon. Mas tumpak na isipin ito bilang pagtono ng makina kaysa sa pag-arangkada nito ng todo. Para mas mapalakas pa ang epekto, maaari kayong magdagdag ng isang piga ng lemon o isang kurot ng natural na asin tulad ng sea salt. Ngunit kahit na ginamit ng mag-isa, ang mga resulta ay maaaring maging malinaw. Pagkatapos ng halos 2 linggo, tumawag sa akin si Mang Roberto. Ayon sa kanya, Dok, para pong may nagbukas ulit ng ilaw. Mas malinaw ang isip ko at mas may enerhiya ako. Nagkaroon ng panibagong pakiramdam ng posibilidad para sa koneksyon.
Gayunpaman, sa kabila ng lahat, ang baking soda ay isang piraso lamang ng malaking palaisipan. Ito ay dahil kapag nagsimulang bumuti ang sirkulasyon, may isang bagay na mas makapangyarihan ang nagsisimulang bumalik, isang bagay na kinatatakutan ng maraming lalaki na tuluyan na nilang nawala. Susunod pag-usapan natin iyan. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, huwag mag-atubiling ilagay ang numerong 1 sa comment section. Gusto ko lang tiyakin na nakikipag-usap ako sa inyo dito. Habang nagpapatuloy tayo sa ika-4 na punto, patuloy tayong sumulong. 4. Ang mga tunay na karanasan ng mga kalalakihan. Isa sa mga pinakakasiyasyang aspeto ng aking trabaho ay ang makatanggap ng feedback mula sa mga kalalakihan na dating naniniwala na ang kanilang pinakamagagandang araw ay lumipas na. Ngunit kamakailan lamang ay napagtanto nila na mayroon pa silang mas maraming buhay na natitira kaysa sa kanilang inaasahan. At hindi po ako tumutukoy sa mga himala o mga pagbabagong nangyari sa isang gabi. Ang tinutukoy ko ay ang mga tunay na lalaki tulad ninyo at ko na gumawa ng isang maliit na pagbabago at ngayon ay nararamdaman muli ang kanilang sarili. Naalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Mang Carlos, isang dating coach sa high school at 71 taong gulang. Ang kanyang pakikipagkamay ay matatag, ngunit makikita mo sa kanyang mga mata ang pagod. Sinabi niya sa akin, "Doc, hindi lang ito tungkol sa sexual na aktibidad. Tungkol ito sa pakiramdam na ako pa rin ang taong tinitingnan ng aking asawa sa parehong paraan tulad ng dati." Naalala ko iyon. Pagkatapos ng ilang linggo ng pagsunod sa programa ng baking soda, tumawag siya sa akin para magpasalamat. Sinabi niya na hindi naman siya tumatakbo sa mga marathon o anumang katulad nito. Ngunit ang kanyang mga umaga ay mas malinaw, ang kanyang enerhiya ay mas mabilis na bumalik pagkatapos ng paglalakad at ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa ay muling naging mainit. Hindi ito minadali o pinilit. Sa halip ito ay naroroon lamang sa buong araw. Tulad ng sinabi niya, para bang ang katawan ko ay tumutugon na muli sa akin at hindi lang siya ang nag-iisa. Sa paglipas ng mga taon, nakarinig ako ng mga kwento mula sa mga kalalakihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Ang ilan ay nagsasabi na mas maganda ang kanilang performance sa buong araw. Ang ilan ay nag-ulat ng mas kaunting pagpunta sa banyo sa gabi. Maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kung paano nabawi ng kanilang mga relasyon ang isang tiyak na antas ng kalmadong kumpiyansa. At halos lahat sila ay nagsasabi ng parehong bagay. Sana mas maaga ko pa itong nalaman. Hindi lang ito isang pisikal na pakiramdam. Ito rin ay isang emosyonal na pakiramdam. Kapag bumuti ang iyong sirkulasyon, may epekto ito sa bawat aspeto ng iyong buhay. Nararamdaman mo ang lakas. Ipinapakita mo ang iyong sarili sa isang mas kumpletong paraan. At ang kislap na iyon, ang pakiramdam ng pagiging buhay, ay nagsisimulang bumalik. Sa kabila ng katotohanan na ang mga kwentong ito ay tunay na makapangyarihan, may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ito ay dahil madaling gawin ito ng mali kung hindi ka maingat.
At kung gagawin mo nanganganib kang mabura ang mismong mga benepisyong pinaghirapan mong makamit. Ngayon na nailahad na natin iyan, tumuon tayo sa mga pinakakaraniwang pagkakamali na dapat iwasan. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan sa aking buhay, nasaksihan ko mismo kung gaano kaepektibo ang mga simpleng gawain kapag ginamit ng tama. Ngunit nasaksihan ko rin kung gaano kadali hadlangan ang pag-unlad kahit na may pinakamagandang intensyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng partikular na seksyon na ito. Dahil ang baking soda ay may potensyal na maging lubhang kapaki-pakinabang, may ilang mahahalagang pagkakamali na maaaring pumigil sa iyo na makamit ang iyong mga layunin o mas masahol pa, magdulot sa iyo ng pinsala. Unang pagkakamali, ang kaisipan na mas marami mas mabuti. May mga pagkakataon na ang mga lalaki ay bumalik sa akin at sinabing, "Doktor, kung epektibo ang kapat na kutsarita, marahil ang isang buong kutsarita ay mas magiging epektibo." Hindi po ganyan gumagana ang katawan. Ang sobrang dami ng baking soda ay maaaring mag-overload sa iyong katawan ng sodium, mag-irita sa iyong tiyan, at posibleng magpataas ng iyong presyon ng dugo. Hindi ito tungkol sa pagpilit ng pagbabago sa iyong katawan. Sa halip, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng natural na ritmo ng iyong katawan. Tandaan po, less is more. Pangalawang pagkakamali, ang pag-inom nito araw-araw ng walang pahinga. Kahit na gumagawa ka ng isang magandang bagay, ang iyong katawan ay nangangailangan pa rin ng pahinga. Kapag gumagamit ka ng baking soda 3 o 4 na beses sa isang linggo, binibigyan mo ang iyong katawan ng pagkakataong mag-adjust at tumugon sa sangkap. Ang pagsisikap araw-araw ay maaaring maging kontraproduktibo. Hindi ka naghahanap ng mabilisang lunas dito. Sa halip, ikaw ay nagtatayo ng suporta para sa pangmatagalan. Pangatlong pagkakamali, ang paggamit ng dekalidad na baking soda. Isang pangkaraniwang problema ay ang paggamit ng mga produktong baking soda na may mga karagdagang additives o metal. Laging piliin ang isang bersyon na malinis at food grade o ligtas kainin. Huwag kalimutang uminom ng tubig. Sa nakaraan, may ilang matatapang na individual na sinubukang lunukin ito ng tuyo. At sabihin na lang natin na hindi ito naging maganda. Pang-apat na pagkakamali, ang hindi pagkonsulta sa iyong doktor. Ito po ang pinakamahalaga. Lalo na kung meron kang mga problema sa bato, kidney problems, mataas na presyo ng dugo, o sumusunod sa isang dieta na naghihigpit sa sodium. Ang mga natural na therapy ay dapat bigyan ng parehong antas ng paggalang tulad ng anumang gamot. Mahalaga ang kasaysayan ng iyong kalusugan at ang iyong kaligtasan ay dapat laging mauna. Hindi ko layunin na takutin kayo kundi bigyan kayo ng kapangyarihan. Dahil kung iiwasan ninyo ang mga pagkakamaling ito, bibigyan ninyo ang inyong katawan ng pinakamagandang posibleng pagkakataon na tumugon ng buo. Pinapayagan ninyo ang tunay na pagbabago na mag-ugat. Marahil ay nag-iisip kayo ngayon, paano ko isasagawa ang lahat ng ito? Ano ang unang hakbang? Paano ko malalaman kung ito ay talagang gumagana para sa akin? Una, talakayin natin ang mga tiyak na hakbang na kailangang gawin sa susunod, pati na rin
kung paano simulan ang paglalakbay na ito ng may tiwala sa sarili. 6. Ang mga susunod na hakbang. Ang inyong plano sa pagsisimula. Kung umabot kayo sa puntong ito ay isang senyales na interesado kayo sa isang bagay na makabuluhan. Handa na kayo. Hindi lang kayo basta-basta na curious o nagtataka. Sa halip, talagang handa na kayong magsimula ng isang uri ng aksyon para sa inyong sarili. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang ganap na baguhin ang inyong buhay upang maranasan ang pagbabago. Kailangan nyo lang magsimula sa isang simpleng gawain na ginagawa ninyo ng tuloy-tuloy. Narito ang aking iminumungkahi. Bukas ng umaga, bago mag-almusal, bago magsimula ang ingay ng araw, paghaluin ang 1/4 na kutsarita ng food grade na baking soda sa isang baso, mga 200 ng tubig na nasa room temperature. Habang dahan-dahan ninyo itong iniinom, marahang haluin at huminga ng malalim. Walang pagmamadali o pagkagambala. Tanging kayo lamang ang nagsisimula ng proseso ng pagpapabuti ng sirkulasyon, pagpapahusay ng enerhiya, linaw ng isip at pagtatatag ng isang mas malalim na koneksyon. Gawin ang ehersisyong ito 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo, hindi araw-araw. At bigyang pansin kung paano tumutugon ang inyong katawan dito. Huwag asahan ang mga paputok. Hindi po ito isang magic trick, maniwala kayo sa akin. Sa kabilang banda, pagkatapos ng ilang araw, baka mapansin ninyo na gumigising kayo ng may kaunting dagdag na linaw, naglalakad ng may kaunting dagdag na gaan, at nakakaranas ng pakiramdam na mas matatag sa inyong mga pag-uusap, sa inyong mga iniisip at sa inyong mga relasyon. Ito ay higit pa sa performance lamang. Ang pagkakaroon ng presensya ang susi. Tungkol ito sa pakiramdam na maibibigay mo ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili sa mga taong mahal mo at maramdaman na ikaw muli ang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili. At saka hindi ninyo kailangang gawin ito ng mag-isa. Talakayin ang inyong mga alalahanin sa inyong doktor. Talakayin ito sa isang kaibigan na maaaring nakakaranas ng parehong damdamin at pakinggan kung ano ang sinasabi ng inyong katawan. Ito ay mas maraming alam kaysa sa karaniwan nating inaakala. Ganito nagsisimula ang mga bagay-bagay. Hindi sa pamamagitan ng isang reseta o isa pang pangako sa isang bote. Sa halip, ito ay sa pamamagitan ng isang desisyon na ginagawa mo sa pribadong espasyo ng iyong sariling kusina. At ang mga pagbabago ay maaaring magkaroon ng ripple effect na lumalawak sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa susunod na paksa, may isang huling bagay na nais kong iwan sa inyo. Ito ang pinakamahalagang mensahe sa lahat. Oo, ito ay isang bagay na hindi madalas marinig ng maraming lalaki, lalo na habang sila ay tumatanda. Siguraduhing manatili kayo dahil ang seksyon na ito ay may potensyal na ganap na baguhin ang paraan ng pagtingin ninyo sa inyong sarili. 7. Ang huling mensahe mula kay Dr. Santos. Kung meron man kayong isang bagay na dapat tandaan mula sa lahat ng ating pinag-usapan, ito po iyon, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa kayo laos. Hindi pa huli ang lahat, hindi kayo masyadong matanda o masyadong malayo para magpatuloy. Maaaring napansin ninyo ang isang unti-unting paghina
sa paglipas ng mga taon, ngunit hindi ito isang bagay na magtatagal magpakailanman. Hindi ito isang indikasyon na lumipas na ang pinakamagagandang araw ng inyong buhay. Ito ay isang senyales, hindi ng pagsuko, kundi ng paghingi ng suporta mula sa inyong katawan. Sa nakaraan, tinalakay natin kung paano unti-unting bumababa ang sirkulasyon habang tayo ay tumatanda, kung paano bumababa ang produksyon ng nitric oxide, at kung paano ang isang pagbabago ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa lahat. Enerhiya, linaw ng isip at koneksyon ay kasama lahat. Sa artikulong ito, tinalakay natin kung paano ang isang simple at kilalang bagay tulad ng baking soda, kapag ginamit ng tama, ay maaaring makatulong sa pagbalanse muli ng inyong sistema, pagsuporta sa inyong mga daluyan ng dugo, at pagpapanumbalik ng isang bagay na inaakala ng maraming lalaki na tuluyan na nilang nawala. Narinig ninyo ang mga tunay na salaysay mula sa mga kalalakihang katulad ninyo. Niliwanag sa inyo na hindi ito tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong enerhiya, pagiging ganap na naroroon, at pakiramdam ng lakas at presensya sa inyong buhay, sa inyong katawan, at sa inyong mga relasyon. Sa mahigit 30 na taon ng aking buhay, nagkaroon ako ng pribilehiyong umupo sa harap ng mga kalalakihan na nais lamang na mabawi ang kanilang pakiramdam sa sarili. Tinitiyak ko sa inyo na ang inyong edad ay hindi ninyo kalaban. Ang kalaban ay ang pagkawala ng koneksyon. At sa sandaling simulan ninyong alagaan ang inyong katawan ng may intensyon, kahit na sa maliit na paraan lamang, sinisimulan ninyong baguhin ang kwentong sinasabi ninyo sa inyong sarili. Kaya kung nakakaranas kayo ng mabagal na umaga, kung nakaranas kayo ng pagbaba ng inyong kumpiyansa, at kung tahimik kayong nagtataka kung ito na ba ang katapusan, tandaan na hindi ito kailangang maging ganito. Ang mayroon kayo ngayon ay isang lugar ng pagsisimula, isang baso, ilang umaga sa isang linggo, at isang pananaw na nagsasabing, hindi pa ako tapos. Hindi ako naglalaho. Muli, pinipili kong hanapin ang aking sarili. At kung sakaling mag-alinlangan kayo sa desisyong iyon, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo na may dahilan kung bakit naririto pa rin kayo. Magpatuloy sa pakikinig at magpatuloy sa paghahanap. Ang inyong susunod na kabanata ay tungkol sa dahilang iyon. Kung gusto ninyong angkinin ito, sulit ang pagsisikap na inilagay ninyo. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Ang pinakamahalagang aral na maibabahagi ko ay ito. Ang tunay na kalusugan ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Hindi ito nakukuha sa isang milagrosong tableta o isang mabilisang solusyon. Ito ay itinatayo sa pamamagitan ng maliliit, pare-parehong mga hakbang na ginagawa natin araw-araw, isang baso ng tubig sa umaga, isang maikling lakad sa hapon, isang taos-pusong pag-uusap sa gabi. Ang bawat maliit na desisyong ito ay isang boto para sa isang mas malakas at mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na simula, dahil dito nagmumula ang pinakamatatag na mga pagbabago. Ang pag-aalaga sa inyong katawan ay ang pinakamataas na uri ng pagmamahal sa sarili, at hindi pa huli ang lahat,
para simulan ito. Ang aking huling pakiusap, kung may kabuluhan sa inyo ang mensaheng ito, kung nagbigay ito sa inyo ng kaliwanagan, pag-asa, o kahit isang sandali lamang para huminga at mag-isip ng iba tungkol sa inyong kalusugan, lubos kong ikalulugod kung maglalaan kayo ng sandali upang ipahayag ang inyong suporta. Pindutin lamang po ang like button. Gayon din kung may kilala kayo na tahimik na nakikipaglaban sa usapin ng enerhiya, kumpiyansa o koneksyon, isang kaibigan, kapatid, kapitbahay o kapamilya, huwag po ninyong sarilinin ang impormasyong ito. Share ninyo ito sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi natin gaanong napag-uusapan, at ang isang simpleng video ay maaaring maging tulak na matagal na nilang hinahanap. At higit sa lahat, nais kong marinig mismo mula sa inyo. Mangyaring mag-iwan ng comment sa ibaba. Ibahagi ninyo sa akin kung ano ang pinakatumatak sa inyo o kung nasaan kayo ngayon sa inyong sariling paglalakbay. Mahalaga po ang inyong karanasan at ang inyong boses ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na gawin ang unang hakbang. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, ito na po ang pagkakataon para maging bahagi ng ating komunidad. Nagpapasalamat ako na pinili ninyong gugulin ang oras na ito kasama ko. Hindi po kayo nag-iisa. Marami pang darating.